na hiniling-hiling mo at inangkin mo ang DepEd. Ano daw? Narinig nyo? Fake news yan. Matinding fake news yan. Mamaya, play natin yung kay Bongbong Marcos. Bumalik tayo sa nakaraan. Itong vlog na to, ni Yusek Claire Castro. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. No? Ay, hindi pa pala Yusek dito. Attorney pa lang. Kasi ito ay October 20, 2024. Sabi ko kanina, tingnan mo nga naman yung pagkakataon. Oo. Nagbabrowse ako kasi may tinitignan ako kanina. Biglang dumaan to. Hindi ko intensyon na mapanood or whatever. Basta na-intriga kasi ako sa title niya eh. VP Sara to PBBM. Ako dapat ang priority, hindi ikaw. Matitinding hiling ni VP Sara kay PBBM. So, wag tayong mag-dwell dito sa priority na yan. Magdidil tayo dito sa matitinding hiling ni VP Sara kay BBBM. Okay. Tignan nyo kung paano niya iti-twist to. At kung paano babasagin ng mismong presidente ng Pilipinas yung ngayong Yusek niya. Ganito siya noon eh. Tignan natin ha. So, kaya, Kamot ilong agad, kagi. So, mannerism na niya noon pa. Yung kamot-kamot na yan. actually, sabi ko, baka lang maumay na kayo sa issue na to. Kasi, pero ang dami po talaga, mga ka-clear. Ang dami daw issue. Marami ka mahuhugot doon sa press ko na yon. So ito yung nag-press con si VP Sara. Diba? Meron pa doon, actually, hindi ko na ito yan, may press con pa, meron pa siyang issue doon na tungkol doon sa, sabi niya, hindi daw siya, hindi siya inas, or sinabihan ng tatay niya, tama ba? Hindi siya parang ni-request na siya ay tumakbo. Yan ang problema mo dun. Lahat na lang, pero problema talaga niya. Bilang presidente. Diba? Hmm. Alam niyo ba, may nakita ako mga video. Alam niyo ba? The classic Claire Castro. Ambush interview. Na ito si dating Pangulong Duterte, pinagti-team up niya, Sara, go. So ano problema mo dun? Lahat na lang talaga. At sinabi niya doon sa, nagtatanong sa reporter, kung finalize na ba yon. Sabi niya, finalize na. So, ibig sabihin, hindi sila nag-uusap? Aminado naman sila na mag-ama na hindi talaga sila masyadong nag-uusap. Iniintriga mo yung intriga eh. Iniintriga mo yung obvious eh. Doon sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte, drama lang, everything was a drama? Lahat naman sa'yo, drama. Ikaw nga mahilig sa drama-rama. Diba nga sa radyo mo may drama-rama every Friday. In-invite nyo pa nga ako dyan eh. Sabi mo daw kay Addictus Rex eh. I-invite mo si ano eh. May message sa akin ha. Dire-request ka daw ni Atty. Claire, sabi ni Addictus, sasama ka sa drama-rama. Kagi. Tapos ngayon, magkaano ka na, ano ba yun? Drama? Ikaw yung mahilig sa drama eh. Ganun ba talaga sila? Para bang sa bawat sasabihin nila, hindi mo na malalaman kung totoo o hindi. Magre-react pa ba tayo dyan? Hindi na. Kung saan panig mo paniniwalaan. Diba? Sabi ko, alam niyo mga ka-clear, sabi ko, puro VP sana na kasi yung topic eh. Kaya lang, wala tayong magawa. Wala tayong magagawa. Siya yung patok eh. Para maraming kaching-kaching. Itong pinakalitis at kailangan nating himay-himayin yun. Actually, sa bawat salita niya ngayon, nakikita ko na lumalabas, may tendency to tell lies. Wow! Coming from a fake news peddler. Ilang beses na napatunayan na fake news ka at papatunayan ko dito na fake news ka na naman. Ang dami niya. Alam mo, kahit hindi na ako magsasalita, yung tatay na lang niya. Hindi na daw siya magsasalita pero nag-live siya. Ha? Gusto ko yun gusto ko yung i-kolekta. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte na hindi totoo yung sinasabi ni VP Sara. Ang dami yun. Sige, i-kolekta mo. Ang dami. Tatay niya na mismo nagsasabi. Si dating Pangulong Duterte nagsasabi na hindi nagsasabi ng totoo si VP Sara. Talaga? Patunayan mo. Sa iba mga sinasabi niya. Sa mga iba lang. Ikaw din sa mga iba, hindi totoo sinasabi mo.
Local court pa more. Di ba? Mm. Oh. Tapos, Oo. sabi pa niya na si VP Sara, diktador. Ate niya nagsabi nun. Di ba? Mga videos yan na sabi ko sana hindi nabubura. Dapat naipon ko na pala, no? But anyway, I will try Mhm. to collate everything. Ha? Tapos i-discuss natin ano yung mga sinasabi ni VP Sara na hindi totoo ayon sa tatay niya. Tuloy na tayo dito. Okay, ang aking audio ha, mga ka-clear ha. Ang patalastas. Sige, Papa Parts, Paradise, Antinde ha. forward Ayan natin. ha. El Pijo, the church eh. Hindi ko kasalanan. Oh, ito. Oh, Yun ito. na. Ito na. Maaga mga komento yan. Sige, tuloy tayo ngayon. Okay. That we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan. Road to hell na ba talaga tayo? Talaga ba, Bibi Sara? Ba't walang ganun? Hala, Bibi Sara, ba't walang ganun? Road to hell na ba tayo? Mm. Okay? Mamaya, makita natin. Sige, mamaya daw. Ayoko pa magkomento. Sige, go. Kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Oops. Stop. Tignan natin. Okay ha? Mm. So it means, mga ka-clear, alam niyo yung mga tao may kakulangan. So pag may kakulangan ka, dapat mabilis ka. Hindi ka lang dapat uupo. Yan ha, sinabi niya yan ha. Maliwanag. Maliwanag ito. Ayan, sabi ni Barok. Attorney Claire watching from Washington. Happy Sunday to everyone. More power to your channel. Thank you, Barok. Di ba? So, alam niya yung tao, base sa kanyang standards, alam niya yung taong hindi marunong. Alam niya yung taong hindi dapat, kung hindi ka na marunong at may kakulangan ka, dapat mabilis ka para maayos yung trabaho. Okay? So, ang bilis niya magsabi na hindi marunong ang Pangulo. Okay? So, tingnan natin to. Pinakita ko na sa inyo kagabi. Kailangan ko lang to ulitin kasi para maitapos. Game na attorney daw. Ang dami mo kasing pasakali. Ano, commenter mo, game na attorney. Nababagot na. Ko dito eh. I think I caused her so much emotional stress. But it is all good. You had your check-up now? Yes? She did her. And then I felt guilty kasi alam ko isa ako sa nag-cause ng stress sa kanya. Because I do not come from the education sector. I do not have an education background. So I cannot review what they are doing. See? O sige, tingnan natin paano niya i-twist. DepEdsec ka. Hinahayaan mo magtrabaho yung ibang tao, hindi mo alam kung tama. So, anong ginawa mo? Nakaupo ka lang. Mando lang. So, ano? Nagmamando lang naman talaga yung VP di ba? Yung DepEd Secretary, nagmamando lang naman eh. Yung USEC, ikaw, di ba? Ngayong USEC ka na. May secretary ng PCO. Anong ginagawa? Di ba paupo-upo lang? Pamando-mando lang sa'yo? Kagi. May problema siya dun eh. Pero siya, yung sarili niya ngayon, siya yung namamanduhan lang. Minamanduhan lang ni Jay Ruiz na humarap ka sa camera. Sagutin mo to. Ganito sabihin mo. O atakihin mo yung Duterte. Ganon. Minamanduhan ka din ngayon. Kaya, okay lang yan. Kasi head nga siya. Anong kaibahan mo doon sa sinasabi mo? Hindi katulad mo na USEC ka lang, minamanduhan mo yung vice-presidente ng Pilipinas na umuwi. Kino-question mo kung nagtatrabaho pa ba o hindi. USEC ka lang ang kapal ng pagmumukha mo, ikaw yung nagmamando. Minamanduhan mo yung vice-presidente ng Pilipinas na umuwi. Tapos ngayon may problema ka sa pagmamando niya sa kanyang tauhan. Kapal mo din no? Kung hindi marunong. At least, si PBBM, di pa siya umaamin na di siya marunong, ha? At least ito umaamin na hindi siya talaga marunong at hindi nagdudunong-dunungan. Ikaw, ang dami mo nang magkakamali. Pati Biblia, twinist mo na. May inamin ka na ba? May kinurek ka na ba? May inaccept ka na bang pagkakamali? Local court.
Yung pagsasabi mong Comelec ang nagpa-aresto kay Respicio, hindi naman pala. Kinorek mo na ba yun? Wala pa. At least itong taong to, inaamin niya sa sarili niya na hindi ako talaga dyan. Hindi ako maalam. Pero may mga tao naman siya sa babae. Kaya nga siya yung secretary. Siya yung head ng Department of Education. Taga-mando lang. Yun talaga yung role niya. Pati hindi mo maintindihan. Ginagawa mong issue. At ito. Napapalayo na tayo dun sa sa fake news ha. Ito, malapit na. Di siya umaamin. Ikaw umamin ka na. Ikaw lang ang nagbibintang kay PBBM na di siya marunong pero never pa siyang nag-admit. Never pa siyang nag-admit. Sa tingin mo, maganda kaya ang magiging imahe ni PBBM pag inamin niyang meron siyang mali? Hindi, never yan mag-a-admit. Gobyerno yan Siya yung Pangulo ng Pilipinas Magpapakita yan na, mali yung ginawa ko. Sorry. Tingnan nyo yung nangyari kay Gloria noon. I am sorry. So, nasira yung image niya kasi weak. Anong gusto mo umamin pa sa mga mali na nangyayari sa loob ng gobyerno? Binabansagan na nga siyang weak. Ano ba yan? Ikaw, Eto si Pinoy Bro Media, Hello mga ka-MIB, mga ka-Clear Kabatas at ka-UB, naakusahan ka na hindi ka eksperto, especially sa DepEd, sa edukasyon. Tapos may pag-amin ka pa. Double jeopardy yun. Double jeopardy. Di ba sa korte lang yun? Ewan ko lang, hindi naman ako abogado Diba? Double jeopardy yun. Oh. I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Saan ba banda yun? Malapit na. Just relied on their expertise. Natural. Ito si BBM Nagre-rely siya sa expertise ng Secretary ng Department of Education ngayon. Nagre-rely siya sa expertise ni J. Ruiz as Secretary. Ikaw, Chuhariwap ka lang. Nagre-rely siya ngayon sa Secretary ng DND. Nagre-rely siya sa Secretary ng DSWD. Ano masama dun? Kung nagre-rely siya sa mga tauhan, boss nga siya. Katulad ng isang business. Kung meron yung boss, hindi ba nagre-rely yung boss sa kanyang mga tauhan? Hindi ko maintindihan itong utak ni Claire Castro, talagang lusaw. October 2024. Ganito na siya manira. Okay? May binanggit pala siya dito mga kakli, hindi ko sinabi dito Sinabi niya na si speaker, sabi niya, nakita daw niya, kasama siya, sa ibang bansa pa daw, nangurakot. Wait, ano ba yung word na ginamit niya? May kinikilang, may kinurakot, naging corrupt, something to that effect, Oo, may court records sa Delaware. May court decision yun na si Martin Romualdez ay tumanggap ng bribe. May court, nagkaroon ng court proceedings yan. Kunwari ka pa, hindi mo lang hindi mo mabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez tapos dito. 'Di ba magaling ka sa research, ba't hindi mo i-research? Nandun kay SAS yun. Expose ni SAS. Posibleng hindi mo alam. Sa ibang bansa pa. Tapos sabi niya, nakakahiya. Yan yung word niya. Nakakahiya. Nakakahiya naman talaga. Imagine mo, Korte ng Amerika may desisyon na napatunayan na itong si Martin Romualdez ay nakipagsabwatan. 'Di ba, mga ka-clear? Hindi ko na sinama dito kaya nakita ko kanina Pero ito ba, admitting. Ito na. Malapit na. Admitting na you're just relying on the expertise of others na you did not even bother to review kasi hindi ka eksperto. Ano yun? Ito. Ba nakakahiya yun? Tanong ko lang naman Hindi ko sinasabing nakakahiya ka, BP Sara. Tapos may ganun, no? Hindi ba yun nakakahiya? Tanong lang yun, Hindi ko sinasabing ikaw yung nakakahiya.
Style mo bulok. Tinatanong ko lang naman sa iyo, Doon tayo nagtatanong lang. kung hindi ba nakakahiya na hiniling-hiling mo at inangkin mo ang DepEd? Ano daw? Narinig nyo? Tinatanong ko lang naman sa iyo, Tignan nyo kung hindi ba nakakahiya Oh, na hiniling-hiling mo at inangkin mo ang DepEd? hiniling-hiling at inangkin niya ang DepEd. Fake news yan. Matinding fake news yan. Mamaya, play natin yung kay Bongbong Marcos. Wala ka palang alam dyan. Oh. So, ang sabi niya, hiniling-hiling mo, inangkin-angkin mo ang DepEd, wala ka palang alam. Totoo ba na inangkin o hiniling ni Vice President Sara Duterte ang pagiging secretary ng Department of Education? Well, sumagot ka nga BBM. So ito ay Bongbong Marcos will appoint Sara Duterte as DepEd Secretary. BBM Press Statement, May 11, 2022. So hindi pa tapos to ng bilangan. I think ito yung unang-unang press con niya. Okay. Ano pa to? Hindi pa kompleto yung bilangan pero may 31 million votes na siya. So presumed na panalo siya sa time na to. So nag-press con na siya. Pakinggan nyo to. I think I am already authorized by to announce the first nominee that we will be giving to the Commission on Appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the Ano daw? Agreed. Pumayag. So, ibig sabihin, inoffer sa kanya? Agreed daw ulitin natin. on appointments when the time comes, should I be proclaimed. And that is that our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Ay, agreed. Agreed pala yun. So, hindi pala inangkin, hindi pala hiniling, kasi nag-agree siya. Ikaw ba, hihiling ka sa isang tao, pinagbigyan ka? Hinihingi ba yun? Inangkin ba yun? O inoffer sa'yo yun at tinanggap mo lang? Wow! Big words! Gagi! Fake news! Ang laking paratang! Fake news, Claire Castro, ang liwaliwanag. Tuloy natin, meron pa. So si Inday Sara, sabi niya, kaya niya, tinanong ko sa kanya kung kaya Ay, tinanong pa pala sa kanya. So kung hihiling ka, inangkin mo, itatanong sa'yo ng presidente ng Pilipinas? niya yung trabaho dahil mahirap ang trabaho ng Secretary of Education. Pero nag-agree naman siya. Inulit pa nag-agree. At palagay ko, kasama na dyan dahil she is a mother and she wants to make sure that her children are well trained and well educated, and that's the best motivation that we can hope for. So, hindi pala inangkin. Nag-agree pala siya. Ibig sabihin, inoffer sa kanya yung posisyon. Sige na, ikaw na. Magiging ano ka? Ikaw yung magiging secretary ng Department of Education, ha? Okay, sige po. Sige po. So, walang pag-aangkin. Walang paghihiling, Claire Castro. Fake news peddler ka talaga. Ulitin natin to, ha? Kung hindi ba nakakahiya Oh, na hiniling-hiling mo at inangkin mo ang DepEd? hiniling-hiling at inangkin ang DepEd.
Fake news na fake news, makasira lang talaga eh, di ba? Grabe! Grabe! Hala, Claire Castro! Hala, Anilet! Tarantado!